Good morning po muli mga kaibigan at mga kapatid. So ngayon po ay tatalakayin natin si Attorney Vlogger. Tingnan natin kung paano siya pinahiya ni Congressman Marcoleta. Panorin natin kung paano siya pinahiya. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo ang depression ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit napirahin mo parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling? Ano daw ang title sa vlog ni Attorney Vlogger? Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Sige nga, tuloy natin. Kung Attorney, public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, hindi kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nililang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong marami nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? sige, tingnan natin kung anong may sasagot ni Tingnan natin kung anong may sasagot ni Attorney Vlogger. Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na ito pasikita ko sa Napansin niyo yun? Garal-gal ang boses niya, nanginginig. Mukhang dito pa lang, mapapahiya na to eh. Ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Tama. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mo ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo, hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Tama. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Oops. Na Mali ang sagot. din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan, huwag mo nililihin sa usapan. Yun. Yung panlilihin na sinasabi mo at pakulo. Yan yung sinasabi ko. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Tama, iba issue eh. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yun, isa pa yan. Sige, sagutin mo. Yung yatang speech nyo doon. Sa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Tama. Ang nililang ko ang mamamayang Pilipino. Sige. Paliwanag mo, Attorney Vlogger. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Yari ka ngayon, Attorney Vlogger. Ano ko, kung ano yung... Yata ka ng yata eh. Hindi ko pala sure sa mga vlog mo eh. Hindi gano'n. Hindi pala sure sa mga vlog to si Attorney Vlogger eh. May mga yata eh. Maliwanag naman ang title sa vlog niya eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. O, paliwanag mo yan. Anong pakulo at panlilin lang ni Marcoleta? Tama si Congressman Marcoleta. Kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yun, maaalala ko. Yun, dapat may basihan ka, Attorney Vlogger. Attorney ka pa naman. Hindi pwedeng magsalita ng wala kang basihan. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nilalat ng vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression.
At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Yari. Pero hindi nangangahulog. Kaya Yari na. i-establish ninyo. I-establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagpa-vlog, eh. Oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally na yun. Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka Tama, kailangan sabihin yung particular kung ano sinabi ni Congressman Marcoleta na nanilang siya ng mga Pilipino. lang maisip. Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagpa-vlog, eh. Tama ka dyan, Congressman Marcoleta. Dapat sa mga ganyang klaseng tao, hindi talaga nagbablog. Nami-mislead mo yung mga tao. Nililin Yun, lang mo yung mga misleading. tao. Ang dahilan Panlilin lang. ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Yun, walang Ano yung masabing panlilin dahilan. lang? Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Yari na. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano. Walang may sagot. Nakakahiya naman itong abogado na to. Walang may sagot sa mga simpleng tanong ni Congressman Marcoleta. Napakasimple lang ng tanong eh. Anong panlilin lang ginawa ko sa mga taong bayan sa Pilipino? Di ba? Base pa rin yun doon sa title ng vlog niya eh. Na nanlilin lang si Marcoleta. Tapos yun, wala siyang may sagot. Ano po kasi, Isip-isipin mo, Ano po kasi, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog. Na ngayon, ano po kasi, itatanong kita ng diretso, wala ka man lang masabi. ano po kasi, wala kang masabi. Ano po kasi, wala kang masabi, attorney vlogger. Ano ba yan? Nakakaya ka naman. Naturingan ka pang attorney, nag-aral ka pa naman ng napakahabang panahon, tapos sa simpleng tanong, hindi mo masagot. Basic na basic yung tanong eh. Kahit kagaya kong simpleng mamamayan, kaya kong sagutin yan, kaya kong sagutin ng tama yung tanong ni Marcoleta eh. Di ba? Eh ikaw, nasaan ang talino mo? Baka sa sobrang talino mo bilang attorney, naging BO-BO ka na. Sige, tuloy lang natin to. Panoorin pa natin to kung paano to napahiya si attorney vlogger. Tuloy pa natin. Sige. Ngayon, itatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling ko sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki lang para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino. Hindi ka dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Nako, taga-Ateneo Sinasabi pala ko to. sa iyo ngayon. Tagapagturo pala to sa Ako hindi ko Ateneo. inakusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang Yun. pinagmumulan na basihan. Dapat talaga may pinagmumulan na basihan. Eh, ito si attorney vlogger, wala palang basihan. Sige, tuloy pa natin. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Paano ba yan? Attorney vlogger, wala kang masabi sa mga tanong sa'yo ni Congressman Marcoleta.
So, dapat, sa mga kagaya mong nagpe-fake news, dapat talaga kasuhan. Maswerte ka, mabait pa to si Congressman Marcoleta, hindi ka kinasuhan. Nakakahiya eh. Naturingan kang attorney, professor pa ng Ateneo. Tapos, simpleng tanong ni Marcoleta, hindi mo maidepensa. Attorney vlogger. Ano ba yan? So, yun lang po mga kaibigan. Hanggang dyan lang muna. Medyo nadismaya ako dito kay attorney. Paano to naging attorney? Paano to naging professor sa Ateneo? Simpleng tanong lang ni Marcoleta. Hindi niya may depensa sa sarili niya. Nakakaya, lusaw na lusaw. Sobrang napahiya siya dito sa hearing na to. Ngayon lang ako nakakita ng attorney na hindi makasagot. Grabe, no? Sige, kayo na bahala.